Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Ito, mga kapatid, ang hinaing ni Job sa unang pagbasa. Narinig natin kung paanong si Job ay nagsalaysay ng kanyang kahirapang pinagdaraanan. Hirap na siya sa buhay kung kaya't kanyang idinugtong. Ang gabi ay matagal, wari-wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. These words of Job in our first reading are words that are familiar to us. They happen to us, or we have heard people experiencing the same. Alam natin kung gaano ang dumaan sa pagsubok ng buhay. Alam natin kung gaano humarap sa mabibigat na problema ng buhay. Kung kaya nga, kapag sinabing ang gabi ay tila matagal at parang wala ng liwanag, parang wala ng umaga, at hindi makatulog sa gabi dala ng pagkabalisa, alam natin kung ano ang ibig sabihin nito. Maaring dala ng isang mabigat na karamdaman, ikaw ay hindi makatulog sa gabi. Maaring dala ng problema sa pamilya, ikaw ay hindi makatulog sa gabi. Maaring dala ng problema sa pinagtatrabahuhan, hindi ka makatulog sa gabi. Maaring dala ng problema sa kapitbahayan, sa iyong komunidad, hindi ka makatulog sa gabi. This is not something strange from us. We experience it in one way or another. Pagdating natin sa Ebanghelyo, si Simon Pedro rin ay humarap sa mabigat na pagsubok. Simon Peter responded to the invitation of Jesus to be his apostle. At sa kanyang pagtugon, naturally, he would join the band of Jesus. He would join the other disciples of our Lord. Sasama sila sa Panginoon. And with the Lord,
They would listen to Him. They would witness His teaching. They would accompany the Lord wherever He goes. Pero ngayon, ang sabi sa atin, nararatay ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. Sinamahan niya si Jesus, nais niyang maglingkod at maging alagad ni Kristo, at ang iniwan niyang tahanan ay may sakit ang kanyang biyenan. Do we need to imagine what would be the reaction of the wife of Peter? Siguro hindi na natin kailangang isipin pa, pero alam nating dinadala ito ni San Pedro. Sa ganitong tagpo, mga kapatid, ipinakita ng Ebanghelyo sa atin kung paanong gumaling ang biyenan ni Simon Pedro. Sa ganito ring tagpo, idinugtong ng Ebanghelyo na dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo, the sick and the possessed. At anuman ang kanilang karamdaman, anuman ang nagpapahirap sa kanila, ang lahat ng ito ay pinagaling ni Jesus. Walang tao ang natira na hindi gumagaling sa harapan ng Diyos. At ano naging sikreto nila? Lumapit lahat sila kay Kristo. That was the key used by the people to approach the Lord in their difficult moments. Sa kanilang paghihirap, sa kanilang problema, sa kanilang pagsubok, lumapit sila sa Panginoon. And the Lord did not refuse them. The Lord brought healing to them. The Lord brought recovery to their lives. The Lord saw to it that they would live their life back into normal. Ganoon ang nangyari sa Ebanghelyo. Ibinalik sa dating kalagayan ang mga taong lumalapit kay Jesus. Mga kapatid, ito rin ang itinuturo sa atin ngayong linggong ito. Ang Diyos, hindi tayo tatanggihan. Kailangan nating lumapit lamang sa Kanya. At paano tayo lalapit? Una, lalapit tayo sa awa ng Diyos. Whenever we come to the Lord, we come to the Lord in His mercy and not in our goodness. Oftentimes, when we approach the Lord, we want to present to the Lord all the good actions, all the grand actions, all the noble deeds that we have performed in our lives. Hindi ba kung minsan ganun tayo pag lumapit sa Panginoon? Panginoon, bakit mo naman binigyan ako ng ganitong karamdaman? Lagi naman ako sa simbahan. Panginoon, bakit naman yung asawa ko na wala ng trabaho, tumutulong kami sa mahihirap? Panginoon, bakit naman yung anak ko hindi nakapasa sa exam? Samantalang linggo-linggo, buong pamilya kaming nagsisimba. Panginoon, bakit ang aking biyenan ay napakahirap pakisamahan, samantalang ibinigay ko na sa Kanya ang lahat ng pwede kong ibigay sa aking buhay. Mga kapatid, ang ganitong salita ay hindi nagpapakita ng ating tiwala sa habag ng Panginoon. Kapag lumapit tayo sa Diyos, lapitan lang natin ang Kanyang awa. Huwag na nating bitbitin pa ang anumang magagaling at mahuhusay nating ginawa sa buhay. Lumapit tayo sa awa ng Diyos at ipahayag natin na pinagtitiwalaan natin ang Kanyang awa. At yun ay sobra-sobra pa. Higit pa yun sa aasahan natin, sapagkat yun din ang hinahanap sa atin ng Diyos. Makita sa atin that we trust the mercy of God. Sa paglapit natin kay Kristo, huwag nating kalilimutan na tayo lumalapit sa Kanyang awa upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Kanyang awa. Hindi ba nahabag ang Diyos sa maraming may sakit? Nahabag ang Diyos sa inaalihan ng demonyo? Nahabag ang Diyos sa mga walang makain? Nahabag ang Diyos sa mga tao na pinahihirapan sa kanilang buhay? Lahat ng nangyaring pagbabago sa mga taong ito
ay dala ng habag ng Diyos, hindi dala ng kagalingan at kahusayan natin. Pangalawa, kung lalapit tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Panginoon araw-gabi. Let us approach the Lord all day and all night. Ito mga kapatid ang nakita natin kay Kristo. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. In the busy schedule of Jesus, He would always find time to pray. And He will always be connected to the Father. Ang gusto ni Kristo, kaugnay siya lagi ng Ama. Ano man ang kanyang pinagkakaabalahan, kaugnay niya ang Ama. Sa buhay din natin mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan natin, anumang pagsubok ang hinaharap natin, anumang problema ang dumating sa atin, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Kaugnay natin siya araw-gabi. Let us not only approach the Lord when we are already thin on the ground, when we have nothing to do anymore with our lives. Let us approach the Lord in good times and in bad. Kahit anong panahon ang dumating sa buhay natin, lumapit tayo sa Kanya. Huwag na huwag nating aalisin ang Kanyang larawan sa ating buhay. Kuminsan kasi, napapalapit tayo sa Diyos kapag malala na ang sitwasyon. Napapalapit tayo sa Diyos kapag wala na tayong magagawa. Napapalapit tayo sa Diyos kapag naglalayuan na sa atin ang mga tao at wala na tayong ibang pwedeng takbuhan. Mga kapatid, when we approach the Lord all day long, all night long, then we are simply telling to the Lord, Lord, I want to let you know that I am totally and completely dependent on you. Wala akong pwedeng takbuhan sa buhay na ito. Wala akong pwedeng panghawakan sa buhay na ito. Wala akong pwedeng asahan sa buhay na ito, maliban sa iyo, Panginoon. At yun ang ipahayag natin sa Diyos. Ipakita natin na ang buong pag-asa natin ay nangyayari lamang sa Kanya. At panghuli, kung lalapit tayo sa Diyos, gayahin natin ang ginawa ni Simon Pedro. Inakay niya ang ibang alagad at silang lahat ay lumapit kay Kristo upang idulog ang kanyang biyanan. Let us approach the Lord through others. Minsan nahihiya tayong lumapit sa ating kapwa at humingi ng panalangin. Nahihiya tayo na malaman nila ang ating pinagdaraanan sa buhay. We don't need to air our dirty linen to the whole world for them to know what is going on in us. But we can always count on the prayers of other people because we are a community of believers. Lahat tayo mananampalataya at ang panalangin ng bawat isa ay makakatulong para sa bawat isa. Kaya nga mga kapatid, it will be good to ask prayers from others. Why? Because every time we ask prayers from someone, then we are being taught how to be humble before them. Sa ibang tao na nilalapitan natin para humingi ng panalangin, natututunan natin kung paano magpakumbaba. At magandang disposisyon ito upang tayo ay makalapit sa Diyos. Dahil ang nakikita ng Panginoon sa atin ay ang mababa nating loob, ang mababa nating puso, ang mababa nating disposisyon. At hirap tumanggi ang Panginoon sa mga taong marunong magpakumbaba. Mga kapatid, ganito tayo lalapit kay Kristo. Lumapit tayo sa Kanyang awa.
hindi upang ipagmalaki ang kabutihan natin, kundi upang ipakita ang ating tiwala sa Kanyang habag. Lumapit tayo araw-gabi sa Panginoon upang ipahayag sa Diyos ang ating pag-asa sa Kanya, na sa buhay na ito, sa Kanya lamang tayo tunay na kumakapit. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa upang matuto tayo na magpakumbaba. Ang paglapit sa Diyos ay gawain ng Kristiyano. Ito rin ang hilingin natin kay Maria, na ang tunay na misyon ay ilapit tayo palagi kay Kristo. Kasama natin ang mahal na ina upang tayo lumapit kay Kristo sa Kanyang awa, araw-araw at sa tulong ng ating kapwa. Amen.